Dear Lady Love TV, Pain and love, my man. Patawad, mahal kita pero ayoko na. Tunghayan natin ang 15 bahagi. Kanina pagising si Yunjin pero hindi siya makabangon. Napanaginipan na naman niya ang nangyari. Maraming ibinabalik na alaala sa kanya ang pagbabalik sa Baguio. Siguro ay dahil din sa tanong ni Sarah kagabi. Sobrang sakit talaga. Dahan-dahan siyang tumagilid. Pakiramdam niya pinagtutulungan siyang bugbugin ng 10 tao. Masama ang inabot niya dahil sa pagbubuhat kay Achilles. Hindi na niya uulitin yon. May mga bagay na dapat mo nalang ma-experience ng isang beses sa buong buhay mo. Ang buhatin si Achilles mula sa clubhouse hanggang dun sa bahay, ang isa sa mga bagay na yon. Gugulong sana si Yunjin papunta sa gilid ng kama nang biglang bumukas ang pinto. Dahil masakit ang batok, dahan-dahan din ang pagkilos ng ulo niya. Nang makita si Sarah, parang lalo lang siyang nahirapan. Kinakapusiyan ng paghinga. Why did she have to look this beautiful early in the morning? Mamamasa-masa pa ang buhok nito. Simpleng t-shirt at jeans ang suot pero lutang na lutang pa rin ang ganda. Siya, maswerte siya kung mukha pang tao ngayon. Masama ang pakiramdam mo? Sasagot sana si Yunjin pero nangiwi nang itukod ang braso dahil sa pagpilipit na makabangon. You're not okay. Lumapit ito sa gilid ng kama. Inumin mo to. Inilagay nito sa bedside table. Ang isang tableta ng gamot at baso ng tubig. May hawak itong baso ng tubig pero hindi niya napansin. Malala yata ang kanyang sakit. Medyo masakit lang yung kalamnan ko. I figured out. Kaya dinalhan na kita ng pain reliever. Pero bago mo inumin yan, kumain ka na rin muna. Sasabihin ko na lang sana na dalhan ka dito. Hindi nakaimik si Yunjin. Sasabihin pa lang sana ni Yunjin na hindi pa yata niya kaya lumabas ng kwarto hanggang hindi pa umi-epekto ang pain reliever nang pumasok sa kwarto si Manang Yoli. May dala itong tray na may umuusok pang mga pagkain. Nakaramdam siya ng matinding gutom. Maraming salamat ho, Manang. Nakangiting sabi niya sa matandang babae nang maipatong na nito sa mesa ang tray. Ay, walang anuman, Yunjin, pero hindi ako ang nagluto ng mga to. Isinunod ko lang dito. Si Sarah ang nagluto. Mabilis na lumipat ang tingin niya kay Sarah. Nakapamulsa ito. I cook breakfast for everyone. Mabilis na sabi nito. Sige, maiwan ko na muna kayo. Paalam ni Manang Yoli. Paglabas ni Manang ay nagpasalamat siya kay Sarah. Bababa na rin sana ako, medyo tumaas ang isang kilay nito. Paano ka bababa ni hindi mo nga halos may kilos yung katawan mo? Natawa siya ng pagak. Yeah, medyo masama nga yung tama ko. Salamat sa pagsama sa akin kagabi. Salamat sa pagbuhat kay Kuya. Hindi mo naman kailangan magpasalamat. Kumusta na nga pala si Kuya? Ang totoo, hindi ko siya inabutan. Maaga raw nagising, sabi ni Manang. Nagkapi lang daw, tapos umalis na. Pagkabilin sa kanya sa mga bata. Nagutom si Yunjin sa mabangong amoy ng pagkain. Pero kung papipiliin siya kung ano ang pagkain o makikipag-usap at tingnan si Sarah, mas pipiliin niyang tingnan ang babae. Kain ka na. Maya-maya ay alok nito. Aalis muna ako. Saan ka pupunta? Hindi niya napigilang itanong. Pupuntahan ko si ate. Kukumustahin ko siya. Sasama ako. Sagot niya. Talaga namang iyon ang plano niya. Marami siyang gustong sabihin sa kapatid. Pero hindi mo yata kaya. Kaya ko. Bigyan mo lang ako ng kahit isang oras. Hihintayin ko lang na umepekto yung gamot. Wala ka bang ibang gagawin bago mo puntahan si ate? Please, Sarah. Gusto ko lang talaga siyang makausap. Tumango ito. Pero pagkatapos ng isang oras at hindi mo pa rin kaya, talagang hindi na kita isasama. I can. I really can. Pagdilat ay pabiglang bumangon si Yunjin. Pero napabalik din agad siya sa pagkahiga at napaungol. Nabigla ang katawan niya dahil sa biglang pagkilos. Makirot pa rin ang mga kalamnan niya pero hindi na katulad kanina. Mas kaya niya na ngayon. Pagkatapos na kumain ay pumikit lang siya sandali. Sandaling-sandali lang talaga. Tinignan niya ang alarm clock sa bedside table. Pagkakita na mahigit na isang oras na pala nakalipas ay bigla na naman siyang bumangon. Napangiwi siya sa kirot. Iniwan na ba siya ni Sarah? Bilang sagot ay may kumatok ng ilang beses sa pinto bago bumukas iyon. Sumilip si Sarah. Nakalma ng husto si Yunjin pagkakita sa babae. Nakatali na ngayon ang buhok nito pero iyon pa rin ang suot. Parang umakyat sa lalamunan ng kanyang puso.
Hindi pa nangyayari na hindi siya nagkaganoon tuwing makikita si Sarah. She had the same effect on him from the first moment he laid eyes on her. Ready ka na? Tanong nito. 10 minutes? Magbibihis lang ako. Hihintayin kita sa baba. Dahil nag-shower pa, inabot si Yunjin na 15 minutes. Pero mas nakabuti sa kanya ang hot shower. Mas nabawasan pa ang sakit ng mga kalamnan niya. He would never really do that again. Bahala si Achilles kung gusto nito magpakalasing. Sasamahan na lamang niya ang lalaki kung nasaan man ito. Pero ang buhati ng ilang kilometro. Never again. Paglabas ng bahay, nakatayo na si Sarah sa tabi ng isang sasakyan. Hindi pamilyar sa kanya yon. Ayaw mag-start ng kotse ko kaya nakipagpalit muna ako kay Kanon. Ipapaayos daw niya. Paliwanag nito na parang nabasa yung iniisip nito. Nang makalabas na sila ng Baguio ay binaba na si Sarah ng bintana. Tinted ang sasakyan. Kaya ba hindi agad ibinaba ng babae kanina ang bintana ay dahil ayaw nitong may makakita sa kanila na magkasama? Well, reasonable naman yon. Kung siya ang nasa posisyon ni Sarah, ayaw rin niya makita na kasama ang ex niya. Naalala naman niya ang tanong nito sa kanya kagabi. Ano nangyari sa atin, Yunjin? Maraming salamat sa lahat ng ginawa mo kagabi. Puko ng babae sa iniisip niya. I do it again. Gustong pagtawanan ni Yunjin ang sarili. Kanina lang kasi ay may never again pa siyang nalalaman. Sa mga sumunod na sandali ay pareho lang silang tahimik. Nagsisimula na maging nakakailang. Ang katahimikan, hindi alam ni Yunjin kung gaano pa katagal ang biyahe pero wala siyang maisip na pwede nilang pag-usapan. Pero naligaw na naman ang mga mata niya sa mga kamay ni Sarah na nasa manibela. 5 taon niyang hindi nahawakan at nahalikan ng mga kamay na yon. If they were still married, they would not be leaving the bed. Siguradong minamasahin niya ngayon si Sarah. She loved pampering him. Para nagsalita ang babae pero hindi niya gaanong narinig dahil sa paglipad ng isip. What? Tanong niya pero hindi niya ginawang matingnan. Ramdam kasi niya ang pag-init ng mukha. Bakit ba hindi niya kayang pigilan ang paglipad ng isip? He had missed her. God, he had really missed her. Nagtatanong lang ako kung kumusta ka na. Hindi nakikinig si Yunjin. Ano ba ang inaasahan ni Sarah? Nabibigyan siya nito ng atensyon sa mga sinasabi niya? Obvious naman na may ibang iniisip ang lalaki. O siguro nagpapahinga ito dahil masakit pa rin ang katawan. I'm fine, I guess. Sa bangko pa rin ako nagtatrabaho at kasama ko pa rin si Orly. There's nothing much to tell really. See? Kahit sa pagkukwento, tinatamad si Yunjin. Ayaw ng lalaki na pag-uusapan ito. Bakit pa ba kasi niya ginawang mag-attempt sa mga small talk? Ikaw, kumusta ka na? Usisa rin ito. I also have nothing much to say about me. Naging editor ako. Nasabi nga sa akin ni Ate Mika, I always knew you'd be done and you'll be the one. You're good at reviewing books. Nagulat siya sa mga sinabi ng lalaki. Nahahalata siguro nito iyon kaya dinugtungan agad ang sinabi. Hindi ka namin pinag-uusapan ni ate. Nabanggit lang niya isang beses na ipinabasa raw niya sa'yo yung mga gawa niya. Bago ipasa dahil editor ka ng araw ngayon. 2 years ago na yata yon. Alam ni Yunjin at natatandaan ito. Hindi tama pero may saya na sumigid sa puso niya. I've missed this place. Parang nilipad ng hangin ang kakarampot na sayang naramdaman ni Sarah. Talaga? But you hated this place. You hated this. Hindi kita masisisi kung yan ang iniisip mo. Pero hindi yan na yung nararamdaman ko. I don't hate this place. I never hated this. I just felt suffocated and out of place. Pakiramdam ko dati wala akong lugar dito. Oh, scratch that. Wala naman talaga akong lugar dito. Saling pusa lang ako. Pampagulo, pampasikip. Because I don't belong. Yes, you do. You belong to this place because you belong with me. Were you here before because of this place? Hindi naman, diba? You were here not because of the place. You were here because of me. Because you belong with me. Huli na para bawiin ni Sarang nasabi. Nasabi niya, tulala siya. Pero mas tulala si Yunjin sa mga narinig. Tinapakan niya bigla ang preno. Hindi niya kayang ipagpatuloy ang pagmamaneho dahil nawala na siya sa focus. She rubbed her sweaty palm on her jeans. For the record and just to make it clear, what I meant was before, you used to belong with me. Pero nakatitig lang ang lalaki sa kanya ni hindi bumubuka ang mga labi nito. So, ibinalik niya na ang focus sa kalsada. Let's go and meet Ate Mika. Tanga ka talaga, Sarah. Ate, mula sa pagkakatitig sa monitor ng laptop ay nagangat ng mukha si Mika. Pagkakita kay Yunjin ay tumayo ang kapatid. Nang yakapin ito ng mahigpit ay napaungol na lang siya.
Bakit? Napangiwi siya. Medyo masakit lang yung katawan ko. Hindi niya makita si Sarah. Pumasok siguro sa loob ng bahay. Naroon kasi si Ate Mika sa kubo, hindi kalayuan sa malaking bahay. Hinayaan siya ni Sarah na maunang kausapin ang kapatid. Medyo masakit pa rin yung likod at baywang ni Eugene. Umupo siya sa tabi ng kapatid. Nang mapatingin siya sa monitor, nakita niya ang family picture pala ang tinitingnan nito. Buntis pa si Ate Mika habang kalong si Jem, kalong naman ni Achilles si Gustavo. Kumusta ka na ate? Nangislap agad sa luha ang mga mata ng kapatid. Bakit ko ba tinanong Obvious naman. Hinahaplos niya ang buhok nito. Bakit ba kasi hindi ka nalang bumalik? Napaiyak ng tuluyan si Mika. Sumandal ito sa kanyang balikat. Pinigilan niya ang mapaungol sa sakit. Luwag lang na madistract ang kapatid. I can't. I really can't. Bakit? Hindi ka okay? Hindi rin okay si kuya. Alam mo ba na lasing siya kagabi? You don't know, silly me. Lasing siya kagabi at kailangan pa namin sunduin ni Sarah sa clubhouse. Hindi ko maintindihan kung bakit ba naman sa second floor pa uminom. Pinasan ko si kuya pababa ng hagdan, pero hindi pa yun ang mas malala. Pasan ko siya hanggang sa bahay, kaya ngayon hindi ko maiunat yung katawan ko. Okay lang ba siya? Nanginginig ang boses ni Ate Mika. Hindi ko siya inabutan dahil hindi ako nagising agad. Maaga raw siyang umalis, sabi ni Manang. Bumalik ka na ate. Pinunasan ng kapatid ang mga luhang naglanda sa pisngi nito. Hindi ko kaya. Bakit ate? Hinawakan ni Eugene ng mahigpit ang mga kamay nito. Hindi mo kasalanan kung bakit nawala yung baby niyo. Parang may malaking bara sa lalamunan niya. Hindi katulad ko. Ako yung may kasalanan kung bakit nawala yung baby namin. Umiling si Ate Mika. Hindi mo kasi maintindihan, Eugene. Ako ang may kasalanan. I overwork myself. Dahil sa trabaho, nagpupuyat ako ng husto. I did this. Ako, I don't deserve them. Hindi ko nagawang protektahan ang nasa sinapupunan ko kaya paano ko sila magagawang protektahan? Napabulalas ito ng iyak habang hawak ang tiyan. Nang isandal ng kapatid ang mukha sa dibdib niya, walang maramdamang sakit si Eugene. Parang namamanhid ang kanyang buong katawan. Gusto niyang i-offer na sana na siya ang makaramdam ng sakit na nararamdaman ngayon ng ate niya. Pero hindi niya alam kung may space pa ba sa buong pagkatao ang hindi nakakaramdam ng sakit. He was not even talking about the physical pain. Tungkol sa sarili ang sinasabi ng Ate Mika niya. Alam niyang hindi nito intensyon na saktan siya, but it cut through them like a double-edged sword. Ate, talk to your husband. Iyon lang ang kaya niyang sabihin. Nang tumingin sa bahay, nakita ni Eugene na nakatayo sa labas na iyon si Sarah. Nililipad ng hangin ng mahabang buhok ng babae. Nakatingin nito sa kanila ng Ate Mika niya, pero dahil nakasubsob sa kanya ang kapatid, siya lang ang nakakakita rito. Hindi niya inaalis sa mga mata kay Sarah habang lumalakad ito palapit sa kubo. His chest was bursting. Kung makapagsalita lang ang puso niya, baka nagsusumigaw na iyon. Pakiramdam niya kanina pa niyon gustong kumawala sa loob ng kanyang dibdib. Eugene, bakit ganyan yung tibok ng puso mo? Biglang napalayo si Eugene kay Ate Mika dahil sa tanong nito. Napangiwi siya sa sakit dahil sa biglang pagkilos. Hindi na siya nakasagot dahil naroon na rin si Sarah sa loob ng kubo. Kumusta ka na ate? Nagpilit na umiti si Mika kahit walang buhay iyon. Sarah, Eugene, kayong dalawa muna ang bahala sa mag-aama ko. Si Achilles, huwag niyo siyang pababayaan. Tulungan niyo siya. Don't let him drink anymore. Mangako kayong dalawa. Nagkatinginan sina Sarah at Eugene at halos sabay pa silang tumango. Nasa kotse na si Sarah pero hinila muna ni Ate Mika si Eugene palayo. May ibibilin lang dito sa kanya. Eugene, kumusta kayo ni Sarah? Seryosong tanong ng kapatid. Ibig kong sabihin, wala naman bang nagiging problema sa inyo? Magkasama kayong nagpunta dito. Kaya okay naman siguro kayo. Pero okay naman kami ate. Sagot niya para payapain ito. Totoong okay na sila ni Sarah, maliban sa ilang mga bagay-bagay na talagang maayos na nangyayari sa kanila. Mas mabuti yon ang hindi hawak at hindi hamak na inaasahan niya. Sa tingin mo ba, galit sa akin si Sarah? May guhit na lungkot at pag-aalala ang mukha ni Mika. Ate, hindi siya galit sa'yo. Kung mayroon mang nakakaintindi sa'yo rito, si Sarah yon. Alam mo naman na pareho kayo ng pinagdaanan. Para nagbabara ang lalamunan niya sa huling sinabi.
Hindi lang kasi tungkol doon, lalo lumungkot ang mukha nito. Meron pa bang iba? Umiling ito. Sige na, para makabalik kayo ng maaga. Niyakap ng mahigpit ni Eugene si Mika. Babalik ako. Nakakailang hakbang na siya nang tawagin ng kapatid. Nilingon niya ito. Ikaw at si Sarah. Bigla umiling si Ate Mika. Pagbalik mo na lang. Sige na, Eugene. Napalunok siya. Gusto niyang malaman kung ano talaga ang sasabihin ng kapatid. Pero natatakot din siya. Kaya tumango na lamang siya at pumunta na sa kotse.